Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Listen to the sound of peace. Listen to the sound of joy. Listen to the sound of love. Listen to the sound of hope. Listen to the sound of peace. Listen to the sound of joy. Listen to the sound of love. Jesus Christ, you are Lord. Jesus Christ, you are King. Jesus Christ, you are God. Jesus Christ, everything.
sound of joy. Listen to the sound of love. Listen to the sound of hope. Listen to the sound of peace. Listen to the sound of joy. Listen to the sound of love. Jesus Christ, you are God. Jesus Christ, you are King. Jesus Christ, you are God. Jesus Christ, everything. Jesus Christ, you are Lord. Jesus Christ, you are King. Jesus Christ, you are God. Jesus Christ, everything. Jesus Christ, you are Lord. Jesus Christ, you are King. Jesus Christ, you are God. Jesus Christ, everything. Jesus Christ, you are Lord. Jesus Christ, you are King. Jesus Christ, you are God. Jesus Christ, everything. Listen to the sound of hope. Listen to the sound of peace. Listen to the sound of joy. Listen to the sound of love. Po sa inyong lahat, mga kapatid. Kamusta na po kayong lahat after po nung dinanas po nating bagyo? We hope and pray na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan na po ngayon. Amen. Good morning. At thank you, Lord, that humupa na ang mga ilang baha at huminto na yung ulan at umalis na ang bagyo. At glory to God at bagamat may mga lugar, kapatiran tayo na nangangailangan ng tulong, alam ko namang lahat tayong mga Pilipino ay handa at nakakatuwa naman yung mga na-interview na kaya natin to. Andyan ang ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Pag tinignan mo nga, katatapos lang may pandemic na, yung sa areas sa Bicol, katatapos lang ng isang bagyo, eto na naman, para bagang sunod-sunod, pero sa awa at grasya ni Lord, yung mga tayo dito sa bahay, wala naman. Mga puno-puno lang sa mga kapaligiran at alam ko, dun sa mga iba nating kapatiran ay naapektuhan. Ano-ano ba yung mga areas natin? Sa Cainta, Rizal, hindi ba? At mamaya, andyan kami sa Tumana. Yung ba ang pinaka-naapektuhan sa atin? Marikina. O sa Marikina, yung kapatid din ni Sister Ria, yung bubong, kalahati natanggal. CR lang. Pero meron siyang innovation. Gusto niyo tignan sa Facebook, before and after. O Heidi, alam kong nasa kalinga tayo ni Lord at alam kong mapapagawa, magiging bago ang bubungan. Parang katulad dun sa ating worship center sa San Pablo. Andun ngayon yung ating birthday pala ni Oo. Magpe-pray tayo pero binabalita ko sa inyo yung ating bubungan din doon. Di ba, nung nakaraang bagyo, bumaksak yung ceiling. Nakita na, ayos na, lalakihan yung gutter at yung may mga dapat ayusin na, glory to God. At sa mga kapatiran natin na nagkaroon, nasalanta, ang help ng government ay nandyan. Hindi naman tumitigil ang ating gobyerno, pati man ang mga private sector na tumutulong. Tayo rin mga Kristiyano. Kasi ang baha o flash flood, natural calamity yun.
Kasi ngayon, pero pwede tayong pwede nating ma-prevent o makontrol ng konti katulad nung yung pagdasal natin na yung restoration ng mga rivers. Kasi yung flow ng rivers, alam ko namang inaayos yan at patuloy na inaayos. Samantala, tayo naman na malapit dun sa mga rivers, huwag tayong magtatapon ng mga basura. Tsaka kailangan at walang tigil naman yung ating mga sangay ng gobyerno sa paglilinis ng mga drainage. So kasi pagka napuno rin ng basura yung mga kanal, yun din ang nagkokos ng nakakaapekto sa kabuhayan ng tao, pati buhay ng tao. So, wag din tayo magtatapon ng basura. At yun ding pagdagdag ng ng mga barriers sa mga areas na doon dumadaan ng tubig. Tsaka of course, yung hindi naman nagkulang ang ating pamahalaan na paalalahanan tayo lagi. May mga devices. Sumunod tayo. Pero ang nakita ko nga, yung mga iba, hindi talaga may iwan yung mga bahay kasi para bagang ang bahay na nila yon. So, pero unahin natin yung safety. Sumunod tayo sa mga inuutos ng ating mga nangangasiwa sa ating mga barangays. Makakabuti sa atin yan, ha? So again, meron tayong, tsaka yung mga pagtatanim ng mga puno sa kabundukan. Kung kayo malapit yan o kung papaano man ang panukala ng ating pamahalaan na magtanim ng magtanim, makaka-prevent din ng ng floods. Tsaka siyempre yung alam ko na inaayos yan at patuloy na inaayos. So, salamat at tayo'y buhay at yung mga ibang mga kababayan naman nating Pilipino, extend the help, ha? So, glory to God. At kamusta rin yung ating mga kapatiran dyan sa Quezon City, sa Cainta, sa Rizal, sa Tumana nga. Andiyan kami mamaya kasi yung sa Kasibulan, kila Brother Lito, and the rest dun sa Greenland, okay naman daw sila Sister Chay at sila Lola Peli, mababa lang naman daw yung tubig. So, hindi lang yung mga comfy family. Alam kong maraming Christian communities na nakapalibot dito sa ating Metro Manila o sa probinsya man. Alam kong bukas ang ating kamay para makatulong sa ating mga kababayang Pilipino. At andyan naman ang gobyerno at ang mga private sector na handang buksan ang kanilang puso't palad para makatulong. So let us pray. Hallelujah. Lord, lahat po ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Salamat po at kami rito ay safe at maraming mga kapatiran sa Comfy Family safe. At Lord, yung mga ibang Pilipino na nasalanta, salamat po sa tulong na manggagaling sa inyo at instrumento na gagamitin po ninyo para makaabot ang mga tulong sa mga kababayang Pilipino. At salamat din po sa DSWD, DPWH, at sa lahat ng sangay ng gobyerno, sa Red Cross, na local governments na andyan na, sa mga electricity, andyan na, at yung mga bayanihan ng mga kababayang Pilipino na tumutulong din sa paglinis sa mga kalye, mga punong nakahambalang na isinasantabi na, tinatapyas ng kanilang mga itak para makatulong. Salamat po, Lord, at maraming mga kababayang Pilipino ang kabahagi sa rescue, sa rebuilding again, at munting maiaambag kaming lahat para sa kapakanan ng
bansang Pilipinas at mga Pilipino. Again, Lord, sa inyo po magmumula lahat ang pagtulong, daloy sa mga kababayang Pilipino, pusong bukas para yung comfort and compassion and action to be of help sa lahat ng mga naapektuhan nitong bagyo. Again, salamat po at kami malulusog, malakas. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Alam ko po, sumikat na yung araw ngayon. At kapag ka nakita nating sumisikat ang araw, parang nagsisimbolo siya ng panibagong pag-asa, hindi po ba? Panibagong pagpapala na matatanggap natin sa Panginoon. Kaya thank you, Lord, for this wonderful day. Ano po? At kagaya nga po nung nasabi ni Pastor, thank you, Lord po, dahil dito sa bagyong ito, although marami po yung mga napinsalang mga bahay, mga material na bagay na nawala sa atin, ang ikinatutuwa po natin dito ay kukunti ang casualties. Kaya thank you Lord. Okay po. At thank you Lord dahil we are back online. Kasi kahapon po, wala eh. Oh, wala tayong kuryente pero lahat. masaya pa rin dahil basta pag malamig kasi yung panahon pero parang nakakakaba rin siyempre. Pero yung ating pundasyon sa pananampalataya ay hindi kayang yanigin, Amen. Glory to God yan, ha. Thank you, Lord, yan. Grace ni Lord yan, ha. Sa mga Facebook nga ng mga fellow workers, yung pananampalataya hindi pwedeng gibain ng anumang bagyo o flood man yan, ha. Our faith is pinatatag ng ating Panginoon Diyos. Amen. Amen. Para po sa ating VOTD sa araw na ito po ay makikita natin sa 1 John 5:4. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ayan. Yan po yung ating VOTD for today. Kasi po, after po ng regeneration or new birth nating lahat ng mga Kristiyano, ang susunod po na gusto nating i-achieve sa buhay natin ay itong victorious life. Kaya lang po, ang nangyayari nga, marami pong mga Kristiyano na nagtatry, tapos minsan hindi nagsasucceed. Kaya ang nangyayari, pagka medyo nag-fail sila sa isang area, ang nasasabi na lang nila, di bali na nga, parang ang hirap-hirap namang magbuhay ng victorious life. So parang nagsisettle na lang sila sa below ng standard level of Christian experiences. Nasasanay na lang na ganon. So, ang nangyayari, hindi na nakaka-move on, nanatili na lang doon. Kaya hindi na naging victorious. Yung iba naman, alam naman na kapag ka nag-fail ka, pwede ka namang bumangon ulit, pero ang nangyayari, nagkaroon na sila ng fear. Nagkaroon na sila ng fear na para bang, babagsak din naman ulit, kaya hayaan mo na lang. So, yun namang mga iba, naging Kristiyano, but they never heard of a victorious Christian life. Paano nga ba? Kaya parang sinning, confessing, pabalik-balik lang doon. Ang sabi po rin sa binasa natin, sabi niya, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. So yung possibility of a victorious life po is real. Sabi nung iba, pagsubok is real, di ba? Trials is real. Alam niyo po ba the victorious Christian life is also real? Kaya nga natutuwa ako dun sa mga interview. Sabi, kakayanin po yan. Andyan si Lord. Grabe naman, pag tinignan mo parang, siyempre, by God's grace nga, hindi naman sa nagmamalaki na hindi tayo naapektuhan. Pero yung katatagan ng kanilang mga pananalita na nanggaling sa puso na kakayanin po yan, nandyan si Lord, Amen. kakayanin po yan. Grabe yung mga Tama.
katatagan na galing kay Lord. Ano? Glory to God. Kasi alam niyo po, si Satan, gagawin po niya ang lahat to keep this knowledge from a Christian. Itong 1 John 5:4 na ito. Itatago niya itong katotohanan na to sa lahat ng mga Kristiyano. Kasi, ang totoo po, hindi po, the devil doesn't mind a religious person, mga kapatid, o kaya powerless Christian. Kasi walang effect yun sa kingdom niya eh. Pwedeng maging religious pero hindi godly. Ang godly naka-overcome sa world. Aba, glory to God, ha? Meron ding mga Christian na powerless. Bakit powerless? O yun na nga yun. Ito na yun. Malalaman Okay, ngayon natin siya. glory to God, glory So, to God. hindi po wala pong pag-aalala si Satan sa mga powerless Christian kasi wala naman silang effect sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, hindi niya yun kalaban. Pero ang isang tao na alam niya ang victory that he has in Christ, yun ang kinatatakutan ng demonyo. Knowledge of the Word of God to be Yes. used Oo. and apply in our everyday Oo. lives. Okay. Ngayon, yung nabanggit ko po una kanina, sabi ng mga iba kasi, ang hirap-hirap naman yan. Alam niyo po, ang sabi ni C.S. Lewis, it is not your business to succeed because no one can be sure of that. Ang ating business is to do right. Ulit. C.S. Lewis. Lewis. Alam mo, ang nabasa ko diyan, dati siyang atheist. C.S. Lewis. Mga kapatid, ibig sabihin, parang hindi siya naniniwala sa existence ng Diyos. Pero siya ngayon ay nagamit ng ating Panginoon Diyos at napapakinabangan natin yung kanyang mga libro. Ayan. Correct me if I'm wrong, ha? Sa aking tansya, ha? Mga kapatid, nabasa niyo ba na dati siyang atheist? Tama ba ako, Sister Nene? Okay. So, ang sabi niya, it is not your business to succeed. Kasi nga, walang nang makakasiguro doon. Our business is to do right. When you have done so, ang sabi niya, the rest lies with God. Naku, napakaganda niyan. Our business is Not to to do right, not to succeed. Ba, grabe yun. Sige nga, Be, paliwanag mo pa nga ng konti. Oo, aba, do what is right. Kasi, kaya nahihirapan ng mga maraming Kristiyano to live a victorious life. Kasi yung victory, yung standard of victory nila, ay hinahalin tulad nila sa standard of victory ng mundo. Hindi po yun. Oo, hindi pwedeng i-pattern yung victory ng isang Christian dito, victory of a Christian life, doon sa pattern ng mundo. Bakit kanyo? Kasi dito, ang sinasabing victory, victory in weakness. Bakit naman? O, di ba? Kasi kapag yung hindi mo na kaya, magtatagumpay ka lamang kapag inamin mo na, hindi ko to kaya, Lord. Sa mundo, hindi pwede yun. Sa mundo, to be victorious, kailangan kayanin mo lahat. Pero dito, yung victory in weakness, ito yung pag-amin natin sa harapan ng Panginoon na wala akong magagawa, Lord, kung wala ka. Kailangan kita. So Yun. para maging Kailangan victorious, kita. total dependence on Oo. God. Kailangan ma-acknowledge mo yung nothingness mo and yung need mo before the Father para maging victorious ka. Kasi kung wala yon, parehas tayo nung sinasabi ko kanina na Christian na everyday trying on his own to be good, trying on his own to succeed, on his own. Pero itong victorious life na pinag-uusapan natin, makukuha mo lamang kapag inamin mo na wala ka. Kung mahirap ata yan, Beb, na sasabihin mong may kahinaan ka, no? It takes great humility and really acknowledging that we are in need of our Creator. Be in that right position, no? Okay. Sabi kasi dito sa Psalm 28, verse 7, the Lord is my strength and my shield. In Him my heart trusts, and I am helped. My heart exalts, and with my song I give thanks to Him. So, yung victory that we have, o yung success na meron tayo is not measured by the things na parang nakikita mong napaka-potent, o kaya yung
yung powerful according to culture standard, hindi yon. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Pansinin po ninyo, ang mga Kristiyanong overcomers, yung mga Kristiyanong inaamin nila na wala silang magagawa kung wala ang Diyos. Pero ang isang Kristiyano na nagsasabi laging, kaya yan, kaya ko yan, kaya ko yan, laging nag-fail. Kasi we are doing things without the Lord. Ang victory kay Lord Amen. Walang victorious sa atin Only God is victorious. Kaya unless na inanyayahan mo si Lord sa buhay mo, yung victory na pinag-uusapan natin na ito ay hindi mapapasayo. Doon nga sa binasa mo, kailangan born again to overcome the world. Oo. Mabigat yon. So mga kapatid, may bagong buhay na tayo kay Kristo. Ipamuhay. Amen. So any success po that we have is only because the work of Christ done on our behalf. Ulit, mga kapatid, Kahit mahalaga. anong success that we have is because of the work that Christ has done on our behalf. Amen. What the Lord has done on our our behalf. Imagine po yun, ginawa yun ng Diyos, hindi para sa Kanya, but on our behalf. Amen. Ayun. So, medyo radical po itong ibig sabihin ng pagbabago ng victory sa Panginoon at saka victory sa mundo. Ngayon, ang pangalawa pong dahilan kung bakit tayo pwedeng maging victorious is because yung power natin is in Jesus. Amen. Yan. Pansinin po ninyo, lahat ng mga bagay na hindi po natin kayang gawin noon na wala tayo kay Lord, nagagawa natin ngayon. So, ang ibig sabihin, the power that we have is in Jesus, not in ourselves. Dati po, hindi tayo pwedeng nagpapatawad. Oo nga, no? Itaga mo sa bato yun, mga ganun ang mga lingwahe na naririnig po natin sa mga tao. Pero bakit po ngayon, grabe na yung ginawa sa atin, napapatawad pa rin? Because the victory is in Jesus. Because Jesus is in us, nagagawa na natin ngayon yung mga bagay na hindi natin magawa noon. Like for example, yung magsaya ka sa gitna ng pagsubok. Tinanong natin yung mga members natin, ano pong maitutulong? Alam niyo po ang sagot, ang prayers niyo po ang pinaka tulong po ninyo sa aming lahat. Sabi pa nga, kaya wag niyo po kaming alalahanin. Yung prayers niyo pa lamang po, yun lang daw pong knowledge na alam nila na pinagpe-pray po natin sila ay nakakapagpalakas na sa kanila. Sino ang magkakaroon ng joy in the midst of trials? Only those who have Jesus in them. Because nga yung victory is in Jesus. Oo nga, no? Dati, pag nagpe-pray, halimbawa ako, siguro magpe-pray lang ako sa kailangan ko. So yung kapangyarihan na dulot galing kay Lord patungo sa atin, naiiba yung panalangin din natin para sa kapakanan ng ibang tao. Powerful na yun. Ano? Meron pang isang power, Beb. Dati wala tayong power na itakwil ang kasalanan. Yes. Para bagang tayo, parang laging suko. Ngayon, dahil sasabi mo nga yung the work of Christ, na siya'y namatay On para our sa behalf. ating lahat. So yung kapangyarihan ng kasalanan, wala nang kapangyarihan sa atin. Pwede na natin siyang itakwil, tanggihan because of the knowledge of the Word of God. We use the Word of God as our weapon, di ba, Beb? So, ngayon, nakakapamuhay tayo by grace. Ay, Grace napakaganda now, niyan. grace now is the way of the Christian. Wow. Laging sa grasya ng Diyos ang pamumuhay natin ngayon. Kaya nga po tayo nagiging victorious kasi nawala na sa atin yung I. Ayun. Ngayon, ina-acknowledge na natin, it is all because of God's grace. Kaya, nagiging victorious tayo, di ba? Tapos po, nakikita na natin ngayon na yung suffering natin, kung bakit tayo may joy pa rin, kasi nakikita na natin na yung suffering natin is not because of God's displeasure
o kaya nagagalit siya sa'yo, kaya naiintindihan mo na dumaranas ka ng mga ganito hindi dahil gusto kang parusahan o gusto kang pahirapan, hindi na. Kaya ngayon, kahit may problema ka dahil alam mo na, ay hindi, may ginagawang maganda sa akin ng Diyos, dun nang gagaling yung joy natin. Kaya Kaya kayang sabihin ng mga tao. Ang dami nang nagsabi ng mga tao na ganyan. Di ba yung mga kapatiran natin ngayon, like dun sa Tumana, sina Sister Meredith, sina Sister Renedith, ay natira doon sa bahay. Alam niyo po, nung unang ondoy, napuntahan namin itong bahay nila Sister Judith. Talagang lumubog siya. So ang nangyari, binigyan sila ng provision ni Lord para makagawa ng second floor. Oo nga. Pero itong si Ulysses, pati second floor inabot na ngayon. Oo, tsaka ginawa yung mga drainage dyan, tsaka Oo. yung mga kalye. Pero talagang marami kasi yung tubig. So inabot yung second floor. Ang nangyari po, sa bubong sila. Pero pagka tinanong nyo kung anong kalagayan nila ngayon, puro, thank you Lord, at talaga pong si Lord. Sino po ang pwedeng magsabi ng ganyan? Sabi ni Pastor, nakakatuwa yung mga nagsasabi sa news na magaganda in spite of yung mga nangyayari. Pero meron ding mga tao na hindi naman ganun naapektuhan, pero pag in-interview, sobra yung parang paghihirap. Oo nga. Magkaiba eh. Alam mo kung ano pagkakaiba, Beb, may nakita ko, yung nagkaroon sila ng new perspective. Yes. New perspective. Sabi mo kasi may sufferings, ang tingin nila doon hindi parusa. Pero of course, pinupurify yung ating faith. Pero alam nila na nandyan yung tulong ni Lord. We are all in need of God and God's help is coming. At yan ay danaw na. No? Merong new perspective. Yan. Yung nasabi ni Pastor, yung new perspective. Nakita na po natin ngayon that the real power and wisdom of a victorious life is in the announcement of God's victory in Christ. Ulit-ulit. Kailangan i-declare, i-announce. Yes. Yung Ulit. real power and wisdom that we have for us to have a victorious life lies in the announcement of God's victory in Christ. Kasi Amen. nung namatay si Kristo, para sa ating lahat, naging posible ang lahat ng bagay. Amen. Because of God's victory through Christ. Through Christ. Kailangan paniwalaan po natin yon. Otherwise, hindi mo makikita itong victory na sinasabi because it is only in Christ. Alam mo ba, Beb, na dahil sa word na create ang everything, dahil sa word, at sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Sa 14, and the Word, sabi mo nga kay Jesus Christ became human being, full of grace and truth. So yun ang ating i-declare. Glory to God. Ayun. Kaya po, as we are united in Christ, nakikita ang lahat ng manifestation nitong victory na to. Nakikita ba, mga kapatid? Kitang-kita. Dapat makita. Kasi if you are in Christ, kasi yung binasa natin, kung hindi totoo yun, may mali. Oh, yung iba sabi, ay, nasira yung aking bubong, pero papalitan ni Lord ng bago. Yan. O, new perspective, New perspective. kagad. Glory to God. The help is just a prayer away. Ano, ha? Glory to God. Amen. Oo. So, mga kapatid, yung pong victorious life na ito ay mapapasa atin through our complete dependence on Christ. Sa Kanya lang kasi. Kasi siya yung naging victorious eh. He overcame even death. Kaya kailangan tanggapin mo siya para lahat nung na-overcome niya na yun, ma-overcome Oo nga. din. Nakakatuwa, Beb, yung mga ilang... sa Facebook, pag tinignan nyo, maraming mga, siyempre, nawalan ng trabaho, di ba? Yung dati nilang income ay ganito, ngayon hindi na ganyan. Pero, ang nakakatuwa, kahit na siyempre, kung titignan mo, ay, ginawa niya yun. Ay, ganito. Para bang kahit na pag tinignan mo, doon sa level ng kanyang status, biglang bababa doon sa level na ganito, eh, hindi ka dapat nga mahiya.
malinis na kabuhayan at pamamaraan para sa pagkita ng pera. Kasi lahat ng maling pagkuha ng pera o kabuhayan, alam ng Diyos yan. Kaya wag namang mananamantala, lalo na ngayon, wag tutubo ng malaki. At nakakatuwa, di ba? Si Greg nga Tuwa-tuwa ako. At kagabi, meron ngang online. Ano ba yan? Nagkagulo no? Sa halagang 50 pesos, 20 pesos, meron ka ng damit. Mas maganda niyan, marami ngang namimigay no, Beb? Iba ng perspective. Iba na. Iba na. So, ayun po mga kapatid, ano? At talaga naman pong kapaki-pakinabang yung ating new perspective na yan, lalong-lalo na sa mga ganitong pagkakataon yung nangyayari sa atin. Lagi tayong merong dahilan para magpasalamat sa Panginoon at magsaya. Ano yan? Talo pa po yan ng hindi nabaha. Oo nga. Kasi merong mga hindi nabaha, pero Tuwan-tuwa. grabe yung mga reklamo sa buhay. Oo. Makikita mo, kakaiba talaga yung na kay Kristo Laging Oo. merong kang dahilan. Para bang, lagi mo sinasabi, ano lang yan, material lang yan. Oo, Lilipas oo. din yan. Magkakaroon tayo ulit niyan. Iba na. Yung nakakatuwa nga at masasaya yung mga salitang mine na. Again, para sa maliit na halaga, tumatalon sa tuwa. Bagong buhay yun, mga kapatid. Ha? Amen. Thank you, Lord po, mga kapatid. Napaka-resilient po ng mga Christians. Mga Pilipino. Mga Pilipino. Okay, ako dyan. Napaka-resilient natin. Ilan ganyan na po ba ang dumaan sa atin, Oo. di ba? Ang titibay natin. Sabi nung ibang bansa, ibang nasyon, kakaiba daw ang resilience ng Pinoy. Kasi parang after nito, bigyan mo lang ng ilang araw, balik naman Doon nga tayo sa dati, baha, di ba? nakita ko, merong yung parang gulong, nagfo-float, kala mo, nasa beach. Only in the Philippines yan, mga kapatid. Although yung iba po talaga nating mga kababayan ay talaga naman pong nakakaawa rin ng kalagayan, di ba? Pero doon po nila makikita kung gaano kumalinga ang Diyos na lumikha sa kanila. Amen. Kasi unless na nawalan ka ng lahat ng bagay, hindi mo makikita minsan po yun na ano man ang mangyari sa iyo, may Diyos nakakalinga sa iyo. Kaya po ang pag-asa natin ay sana ilagay natin kay Kristo kasi wala pong umaasa sa Kanya na nabibigo. Opo. Lahat po ng umaasa kay Lord tagumpay at binabangon mulit. Kaya thank you, Lord po. Okay. Ganyan man po ang nangyari sa atin. We still have many reasons to celebrate. At isa po sa isa-celebrate sa araw na ito ay yung mga may birthday. Oo. Kahit may baha, kahapon nga po, di ba, nagbagyuhan. Pero yung may birthday dito sa loob ng Comfy, batiin natin ang belated happy birthday si Brother EJ Pangilinan. Yay! O di ba? Kahit na bagyo after the storm, may mga ulan-ulan pa nga kahapon, pero may naghatid sa amin ng spaghetti. Sarap pala ng kape pagkatapos ng ulan. Oo. May spaghetti, may handaan din po kami dito sa loob. Di ba? Kasi birthday ni Brother EJ kahapon. So, Saka si Brother Leo, happy birthday. Abuyabor. Kahapon din si Brother Leo ay birthday niya. Si Brother rin ata, nasa San Pablo, Si Sister Lynn Lucky, birthday din kahapon. Tapos, si Sister Gina Baksal ng San Mateo. Sister Gina. Thank you, Lord. Dahil ang birthday mo ay sinelebrate mo ng kasama sina Sister Judith. Kasi lumikas. Si Heidi, tiga San Mateo yan. Oo, yung kapatid ko sa San Mateo, nakakatuwa yung kapatid ko kasi marami sa atin hindi nakatulog kahapon, hindi ba? Kasi nga, nag-start ng alas 12 talaga napakaingay naman ng bagyo, yung ulan, yung ganon. Oo, tapos naalala ko agad yung bubong ng CR ni Heidi kasi nung unang bagyo kay Rolly, sabi lang niya sa message niya, kapit lang bubong. Ganon.
So, Meron kumakapit sa bubong din. Literal. oo, kahapon, yung sa may Bulacan, yung pinsan ni Tin, umakyat ng bubong daw kasi lili pa rin kaya dinaganan yung bubong. Oo. Pero nakakatuwa po, lalo na yung kapatid ko. Sabi ko, Toots, naalala ko yung bubong mo sa CR. Ano nangyari? Sabi, hindi na kinaya, Teng. Nilipad na yung kalahati. Tapos nag-send siya ng picture. Sabi niya, na-repair ko naman agad. Inaalala ko siya kasi bagong opera si Demos, di ba? So, hindi siya makakagawa. Tapos naalala ko siya. Sabi niya, na-repair ko na, Teng. Sabi, pag send ng picture, itinali niya yung payong sa tapat nung Para-paraan lang yan. Oo, Para-paraan tinali niya lang yung yan. payong para Oo. daw makaka-CR pa rin sila habang wala pang gumagawa. So, ayun po mga kapatid, sino yung may ganyan, hindi ba? Kaya thank you, Lord. Sila Okay. Enol kaya. Nol, kamusta dyan sa Quezon City? Sila Sister Linda Lavilla, kamusta po kayo dyan? Sila Sister Net. Lahat, yung angkan ni Linda Navarro, yung mga prayer meeting, sila Melvin, yung mga nandyan sa Quezon City. Ang naapektuhan yata talaga ay Rizal, Marikina in Cainta. particular. Oo. So happy birthday po Sister Gina ha and Sister G Salgado Calzar. Happy birthday po sa inyo at kay F. Birthday ni FF Uy, kahapon. si F daw ay 31 na. 31 na jam. Oh, malapit Si nang F. mawala sa kalendaryo. 32. 32 na? Beb, si F may asawa na. Oo nga, 31 malapit nang mawala sa kalendaryo. 32 na siya. Ganun ba? Oo. Wala na. Happy birthday, F! Thank you, Lord. At ngayong araw na ito po, brand new day, brand new blessing, brand new hope. Happy birthday kay Brother Sam Belmonte! Uy, naku naman. Ayan, happy birthday, Sam! Hallelujah. Birthday din ngayon ni Tita Lynn? Ay, oo. Nagse-celebrate si Tita Lynn kasama si Lord. Pastor Rafi. Beke naman da. Ayan. Celebrate natin ang mga birthday ng ating mga kapatiran. Sino daw? Oo. Di ba may merienda tayo? Kasi birthday ni Tita Lynn ngayon. May grand celebration sa langit, may grand celebration din dito. Oo. Kaya, we will celebrate Sister Linda's birthday sa pagtulong sa paglinis din sa mga kapatiran natin. Amen. Ayan, okay. Yung pong sa Marikina, sina Sister Meredith, hintayin niyo po kami mamaya-mayang konti lamang. Pwede naman dumaan? Pwede nang dumaan. Kasi kung second floor ay inabot, maputik po yun, mga Pero kapatid. hindi naman kayo takot sa sa COVID, ha? Hindi sila. Tsaka yung sasama rito, kailangan kung sino na lang yung magbo-volunteer. Kung ano po yung maitutulong namin, mga kapatid. Glory to God. Glory to God. Happy birthday po sa inyong lahat. Si Sam nga po pala ay nagagamit ni Lord sa paggawa ng ating mga... Sa technical, Photoshop, saan ba yan? Kagaya niyan, yung happy birthday. Ay, yung 42 days. Ayan, may countdown tayo. Nakita mo? Akala ko 12 Magaling days. si Sam sa mga Kala ko ganyan. 12 sa mga days of video. Christmas. Hindi. 42 days. Ayan po, may countdown po tayo. Ayan yan. Sa 42 monitor na lang. natin. 42 days before Christmas. Yung gumagawa po ng mga ganyan ay si Sam, na anak ni Sister Joy at ni Brother Louie Belmonte. Kaya, happy birthday. Kantahan naman natin sila, Sister Jam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday
Para naman po sa ating memory verse of the week na isa pong scriptural song ay makikita natin sa Psalm 62 verses 1 and 2. O, Beb, kantahin mo, Beb. Sige, paano ba umpisa niyan? I wait patiently. Okay, dasabay na tayo. Pagkakataon mo na. Pakita mo sa kanila yung controlled na voice. Psalm 62, 1 and 2. I wait, Patiently. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. May kinalaman pala siya, no? Sa ating VOTD rin. Ayan, sabi niya, I shall never be defeated. Wala akong kausap. Busy? Busy? Ayan. Hindi kasi may gusto kong ipaabot din sa mga kapatiran yung Galatians 6:10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. In this time, Amen. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Dako na po ngayon tayo sa ating new song of the week. At itong new song natin na to ay magandang awitin dahil sa nangyari sa atin. Kasi pag pinakinggan nyo pong mabuti, ito po yung sa una, magtatanong ka, di ba? Bakit nangyari ito? Bakit nagkaganon? Bakit inalaw ng Diyos? Pero nung naalala niya ulit, Ay, yan yung yun. Tsaka yung lesson nung Wednesday ni Pastor JB Sister Cora dun sa 1954. Oo. So, nung naalala niya ulit, ginawa niya ang dapat na gawain ng isang Kristiyano sa gitna ng mga ganitong nangyayari. Oo. Kung yun ay luwalhatiin lamang siya. Nare-remember mo. Kaya, ayan. Amen. Pakinggan po natin at sabayan natin ang bagong awitin natin na handog po sa atin ng Fifth Harmony ng ating San Pablo Outreach, and it is composed by Sister Vera Villanueva Amistoso. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipat, iba't ibang nakikita, naririnig. O ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipat, iba't ibang nakikita at naririnig. Kung ano ba itong nararamdaman, puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Subalit ng aking naalala ang tapat na pangako mo sa'kin na ako'y di
Ayan po ang ating new song of the week. Talaga pong walang kapantay ang kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Kaya po, ngayon po, tunghayan po natin at pakinggan po nating mabuti ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng dalawang kapatiran po natin na magbabahagi ngayon na galing po sa ating Lipa Padre Garcia Outreach. Bulaknin. Ayan. Bulaknin. Thank you, Lord. Good morning, Jesus! Hallelujah! Magandang umaga sa lahat ng Comfy Family, sa News, sa North, East, West, and South. Pati yung ating mga kapatiran sa ibang dako ng daigdig. Alam kong kayo'y nasa kalinga ng ating Panginoon Diyos. Sa umagang ito, Pastor Tony, ang ating mga kasama. Oo nga po. Hallelujah! Yan. Ito yung ating mga kasama po na mga kapatiran ho natin sa party po ng Batangas. Yan. Ito po si Lipa ba? Lipa po, saka Batangas City. Amen. Yung kapatid po natin, kapwa ho natin manggagawa ho ito, si Brother Rick Orias. Bati naman, Brother Yan, Rick. Brother Rick. Good morning, Jesus. Good morning po sa lahat ng kapatiran. Thank you, Lord, sa pagkakataon na maging bahagi ng ating Good Morning, Jesus. At si Lord ang mag-glorify sa umagang ito. Thank you, Lord. Amen. Lola Ched, andito yung anak mo. Surprise ka ngayon, ano ha? Hindi mo sukat akalain. Nandito kami ngayon sa Bulaknin. Yeah. At nagkaroon sila ng second year anniversary. Andito si Brother Patrick. Brother, si Lola Ched, Thank you, Lord, at napakabuti ng Panginoon sa binigay na pagkakataon sa atin upang makabahagi tayo sa Kanyang gawain, lalo na sa pagbibigay ng parangal at papuri sa Kanya, at maging po tayo, mga saksi sa dakilang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Pastor. Yan. Una po sa lahat, ako po ay bumabati sa po aking pamilya at ang Comfy Family po ng second anniversary po ng Bulaknin Lipa Outreach, mga kapatid. Yan. Salamat Amen. din, igit sa aking mga pamangkin, hipag, yan, na nanonood ngayon. So, purihin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Mauna ka na, Pastor, Yan. sa pagpapala ni Lord. Sige. Una sa lahat, kami po yung especially po ako, no, na muli magamit ang Panginoon, muling parangalan ang ating Panginoon Kristo. So, meron po akong kasama ngayon na kapwa ho nating manggaga. Tatanungin ko po siya, si Brother Rick Orias. Yan. Brother Rick Orias, kumusta ba? Okay naman po. Yeah. So, saan ka ba ngayon naka-assign, Brother Rick Orias? Yan. Okay. Okay. Bago po nagka-pandemic, ako po ay pinagkatiwalaan doon sa area ng San Juan, Laia. Doon po ako ginagamit ni Lord. Yan po. Yan. So, yung San Juan Laia, balitang-balita dati yan, di ba? Pag napapag-usapan ng San Juan Laia, talagang parang Boracay na raw yan, lugar na yan eh. So, yung ba'y totoo? Ay, napakaganda po. Yan, marami. Napakaganda. Marami pong mga first class na hotels ngayon doon. At thank you Lord din po sa development doon at karamihan sa ating mga kapatiran ay nagkaroon ng trabaho. Amen. Doon sa mga hotel na nabanggit. Yan, sige. Napakalaking biyaya po. Yan. Kumusta bang ating mga kapatiran doon, Brother Rick? Eh, ayos naman po. Bago po nagka-pandemic ay talaga pong ang kanilang pagdalo, ang init ng pagdalo sa gawain ay laging nandoon. At ngayon pong panahon ng pandemic, sa prayer meeting po online ay participative naman po sila. Hallelujah. So, nakakakita ko sa Facebook ng mga kapatiran natin doon. Sa kabila ng sinasabi mong dumating ang pandemic sa atin, natutuwa ako kasi doon sa kanilang mga pinapakita sa Facebook, parang blessed na blessed pa sila.
Totoo ba yun, Brother Rick? Napakayaman po ng biyaya ng dagat. Lagi pong sagana ang huli. Yun naman po ang pinagkakakitaan ng marami doon. At sa lahat naman po yata ng mga anak ng Diyos, kahit po pandemic, ay ang pagpapala ay laging nandoon. Amen. Katunayan nga po ay ang ating mga worshipers doon ay nakikita ko rin sa Facebook na panay ang pag-o-offer ng kantahin kay Lord. Opo. So yun yung napakaganda no, bilang mga lingkod, nakikinig at sumusunod sa ating Panginoon. Talagang napapatunayan ho natin ano, na bilang mga anak na tagasod ng ating hindi niya ho tayo pinababayaan. Katulad ng sinasabi ni Brother Rick sa ating mga kapatiran po sa Laia, mga kapatid. Totoo ang Diyos po, sabi nga po sa Hebreo, di ba, 13, talata 5, hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. At Amen. patuloy na pagpapala po ang ibinibigay niya para sa ating lahat. Amen. Amen. Brother Rick, matanong ko naman, kamusta naman yung life dito sa pandemic natin? Dito sa Lipa naman, kamusta naman kayo dito sa ating area sa Bulacnin? Dito po sa area ng Lipa, dito po, ayos naman po, talagang hindi pinagkukulang ni Lord sa mga gawain po, bagaman at wala yung personal na mga prayer meeting, tuloy naman po ang online prayer meeting. Ang isa pong ipinagpapasalamat ko dito sa pandemic na ito ay yung pong prayer meeting sa amin. Kasi po ay ilang bahay lang dati ang umaattend doon, mga kapatid ko. Ito pong pandemic, pati po yung kapatid ko doon sa ibang bansa ay nakakasama. Amen. Dahil sa live streaming. Opo. Ayun ang ginawa ni Lord. Ano? Pastor, parang yan nga yung ating vision sa 2020 na yung Matthew 28. Ano? Ngayon, marami rin tayong mga kamanggagawa, yung kanilang mga kaanak. Natutupad yun dyan sa Acts. Pastor Tony, naalala mo yun? 1:8 ba yan? Ano ba yung 1:8? nakalagay dyan? Basahin ko lang po, mga kapatid. Sa Gawa, Kabanata 1, Yeah, kasi sabi niya, hindi doon sa kanilang family lumalaganap. Di ba sa Gawa 1:8, Pastor? Sa Basahin Gawa, natin. Kabanata 1, talata 8. Ito po nasasaad. Subalit tatanggap kayo na kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ayan. Pastor Tony, may mga symbolical meaning yan eh. Okay. Alam nyo yung symbolical meaning dyan. Pag sinabing Jerusalem, yung sa sarili mong tahanan. Opo. Kailangan tayong mga Kristiyano na kay Lord na make sure na yung ating mga kapamilya ay mailapit natin kay Lord. Yan ang ating mission. Tayo, halimbawa, ang unang tinawag ni Lord, yung ating mga mahal sa buhay, Jerusalem, yung ating mga kapamilya. Yung Judea, Pastor. Yan po yung mga kapatid, especially po, yung ito sinasabing Judea, mga kapatid, isang bagay din po na nakakatuwa rin, lalo-lalo na po nga yung mga mahal natin sa buhay, kaibigan ho natin, Yun. mga kapitbahay Kasi ho Judea, natin. Pastor, di ba Judea, mga kapitbahay? Kapitbahay po, opo. Yes, dadalhin din natin ng ating mga kapitbahay. Pero meron pang isa, medyo may kabigatan ng Oo konti. nga po eh. Ang symbolical meaning ng Samaria kaaway eh. Kaaway. Naging kaaway ito eh. So, magiging patotoo rin pala tayo. Si brother, merong karanasan dyan eh. Si Si brother Brother Patrick. hindi na siya ngayon nakikipagtalo sa Facebook. Tama ba yon? Dati nakikipagtalo ka eh, pero sabi mo ngayon, hindi dapat makipagtalo sa salita ng Diyos. Diba? Gusto natin silang maligtas. Amen. Huwag na natin banggitin kung anumang relihiyon o lahi o kung ano paman. Ang mahalaga dito, di ba, yung Samaria kasi, gusto rin nating mailapit kay Lord. Di ba may karanasan ka dyan? Meron pong karanasan tungkol sa mga bagay na yan. Kasi
noon, unang panahon, nung unang mga natuto ako ng salita ng Panginoon, at grasya ng Panginoon, nakita ko sa pakikipagtalo sa mga ibang paniniwala, wala pong nangyayari actually. Walang nangyayari. Para kang, kumbaga parang inuumpog mo lang yung ulo mo sa pader. Ganun po ang nangyayari. At ang isa pa, wala pong nananalo, mga kapatid. Ngunit sa kabila ng mga nangyayaring ganun, na-realize ko rin, mahirap pala po makipag-usap sa mga patay, mga kapatid. Pag sinabi kasi pong patay, yan po yung wala kay Kristo. Kasi Dead in faith, ano? dead po yun. Talagang nasa ano po yan, John 14:6 na ang Panginoon lang ang buhay, ang kandaan at ang katotohanan. Tama. Sabi mo, meron kang natutuhan sa Pedro, yung unang Pedro 3:15 ba yan? Gusto mo bang basahin? Parang, di ba, yung kailangan, pag dinefend mo yung truth, sabi mo, merong kahinahunan at paggalang ba? Tama ba ako? Unang Pedro. Yung Opo. 3:15, pakibasa mo nga. Basahin po muna natin. Ang sabi po sa unang Pedro 3:15, igalang ninyo si Kristo mula Okay. sa inyong puso at sambahin bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Tuloy na po natin sa 16. Ngunit maging mahinahon Yun! at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag bilang mga lingkod ni Kristo. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali. Ayan. Nako, medyo hanggang 16 pala. Opo. Brother Patrick, ano ba, kinausap ka ba ni Lord dyan? Kasi mahilig ka ata makipagdebate nung Noon araw. po, nakita ko kasi dun sa mga lalo na sa Facebook, katulad ngayon, live tayo sa Facebook, nakita ko po sa pakikipagdebate, okay po yun. Wala pong problema sa debate at sa pakikipagtalo. Ang problema ay in ending sa iba pong paniniwala, naroon po yung panlalait, naroon po yung pagsisiraan, naroon po yung hindi pagpapakita ng hindi magandang pag-ugali. Ang sinasabi po dito sa 16, Ulitin mo nga, Brother Patrick. ito pala po yung Susi. susi upang makita. Sa atin si Kristo. Opo. Oh, sige nga, natural po ulitin yun. mo, Brother Patrick. Ang sabi po sa 16, ngunit maging mahinahon Yun! at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag bilang mga lingkod ni Kristo. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali. Yan. Mga kapatid, kailangan meron tayong pure heart and clear conscience whenever we share our knowledge of our Lord Jesus Christ, but not with superiority or with arguments, so on and so forth. Kaya nga sabi, witness, di ba, Pastor? Opo. Siyempre, dapat, kung totoong witness po tayo, mga kapatid, katulad sinasabi po ni Brother Patrick, ito dapat po yung ating maging katangian Tama. bilang mga mananampalatayang Kristiyano at kumikilala sa ating Panginoon. Kumbaga, katulad pagiging mahinahon, totoo po yun. Kaya nga, bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi nagmamalaki, nagmamarunong, nagmamataas. Kailangan laging may pagpapakumbaba. Reverence and fear of the Lord. Amen. Si Brother Rick, meron ka bang naging karanasan dyan sa paglilingkod mo na merong mga taong gusto lang makipagtalo? Ano ba, paano mo bang nahahandle yan? Sa pakikipagtalo po, wala naman. Ako'y napakabuti ng Diyos. Ako'y inilalayo doon sa mga parang ang hangad lamang ay paligsahan. Thank you Lord ako doon. So para naman po, wala naman pong nararanasan ganyan. Sa akin pong paglilingkod kay Lord ay puro po biyaya ang aking nararanasan. Puro kabutihan ng Diyos. At kaya po, hindi man naitatanong, ay buhay na buhay po sa buhay naming mag-asawa, ang aming life verse. Ano ba yun?
Yung pong sa Ecclesiastico 2 verse 3, na manalig ka sa Panginoon, huwag kang lalayo sa Kanya kung gusto mong tumiwasay habang nabubuhay. At sa lahat po ng aming ginagawa, sa lahat po ng nararanasan namin, ay may kapayapaan po kasi sinusunod po ang salita ng Diyos. Nagkakaproblema, hindi naman como worker ni Lord ay ligtas na sa problema. Mintras nga tayong nalapit kay Lord ay nandyan ang problema. Pero sabi nga sa salita niya, hanapin mo sa Diyos ang iyong kaligayahan at ang naisin ng iyong puso ay iyong makakamtan. Amen. Sa Opo. Awit 37 verse 4, ano? Yes Brother? po. So, yun po yung nakakatuwa, no, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, yung meron tayong pinangahawakang mga salita. So, siyempre, yung mga salita na binibigay ng ating Panginoon, katulad na sabi ko sa ating kanina, dapat hindi mo ito ipagmamalaki. Yan ay bigay ng ating Panginoon na dapat nating ingatan. Lagi tayong magpapakumbaba na tinatawag, mga kapatid. Yun po yung ating dapat laging maging katangian. Amen. So mga kapatid, yung ating ministry as Christians ay tayo'y patotoo sa ating Jerusalem, sa ating tahanan. Tayo'y patotoo sa ating kapitbahay. Maging sa Samaria, kung meron mang mga, kasi ibig sabihin yan, symbolical meaning, enemy. We will win them kay Lord pa rin, mga kapatid, dahil sa ating pamumuhay na makikita si Kristo. And yung panghuli doon, to the ends of the earth. Sabi nga dito, Pastor Tony, pakibasa mo naman yung charge sa ating mga Kristiyano. Dito sa pangalawang Timoteo 4:1-2. Ito yung charge sa ating lahat ng mga Christians. So, tignan natin. Pangalawang Timoteo 4:1-2. Pastor, ito yung atas sa ating mga Kristiyano. Ito, gusto mo basahin ko na sa Ingles? Ito may Tagalog ka ba dyan? Mabilis ba dyan? Meron po. Mabilis. 2 Timothy Chapter 4, 1-2. 1-2. Ayan, mabilis. Sige, Mabilis pala yung basahin internet po mo. natin sa Sige, Tagalog. Tagalog. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Ihimukin mo at pagsasabihan ang mga tao at palalakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Nako, pakiulit mo nga. Nako, napakaganda pala sa Tagalog. Brother Patrick, ulitin mo yung 2, chapter 2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Nako, Pastor, may tiyaga ka ba? Meron naman po, meron naman po. Hindi ka naman mainipin, mainita. Hindi naman po, hindi naman po. Si Brother Rick, kamusta ba? Medyo nananawa na ba? Hindi naman. Wala. Lalo pong pinaiinit ang paglilingkod kay Lord. Opo. Si Brother Patrick, kamusta ba ang buhay sa pandemic? Sa pandemic po, actually, sa ating mga Kristiyano, pag meron kang hinahawakang salita ng Diyos, parang hindi po pandemic eh. Naroon po kasi ang lahat ng provision ni Lord sa atin. At sa pamamagitan po nitong pandemic na ito, napatunayan ko po yung aking life verse na tinatawag sa, may bahagi ko lang po ito at sapagkat Sige. ito po ay talagang pamilyar sa ating lahat. Dito po sa Mateo 6:33. Napakaganda po ng, ito po kasi yung unang salita na narinig ko upang makilala ko ng lubusan ng Panginoon. Ang sabi po sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo
ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya ko po nasabi na itong verse na ito'y buhay na buhay sa amin sapagkat inuuna po natin ang Panginoon. Ibig sabihin po nito, unahin natin yung business ni Lord, siya po ang bahala sa atin. Ganun po mag-provide ang Panginoon, hindi nagkukulang, hindi po kinakapos. Kaya nga po ang ipinangako dito ay lahat ng iyong pangangailangan. Wala pong kulang. Kumpleto po ang Panginoon pag nangako. At yan po ay natutupad. Katulad nga po ng sinasabi na Sister Ria na hindi nagtatalo sira ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Thank you, Lord. Amen. Amen. Brother, konti ang anak nito. Ikaw ilan? Dalawa lang po. Brother Rick, ilang anak niyo po? Dalawa lang po. Oo, sa kanya, 12. Ito. 5 lang po. 5 na pala. Bless na 5 bless, na pala. Thank 5 you, po. Lord. 5 po. Kukunti nga, ano ha. Meron na pala siyang binata, 18 anyos. Ang pinakahuling pagpapala niya, sineshare niya sa akin, hindi na pala siya nagbabayad ng upa ng bahay. Amen. Oo. Alam mo kung bakit? Doon na siya pinatira nung kanyang in-laws. Kaya, ang laking Amen. tipid na. Tsaka alam mo ba yung kanya daw maliit na pwesto sa palengke? Alam mo ba yung mga bayad daw ng mga nakapwesto doon? Kano, 20 mil? 10 mil? Mga 5 mil? 30,000? 31, Oo. 29, Hulaan mo, 27. magkano bayad niya isang buwan? Magkano ba bayad mo? Hindi, ikaw pinahula ako sa iyo. Siguro. Ay, hindi, malaki 1,000. yan. Hindi naman, 2.5. Amen. Oo. Tsaka ang mga walk-in pala doon, ano pala siya eh, hindi man siya IT o hindi man siya, pero marunong pala siyang mag-repair ng mga computer. Kaya yung anak niya, di ba may kinukwento ka, merong estudyante, gumagawa ng computer tapos pinamimigay. Yung sabi mo na, siya rin pala nagkukumpuni sa murang halaga. Opo. Amen. Napanood ko po kasi doon sa isang network, isang estudyante na merong abilidad na gumawa ng mga laptop. So, anumang gadget. So, ngayon, marami nakakakita sa kanya at kasi yung kanyang mga ginagawa, ipinamimigay din. So ngayon, ang nangyari, maraming mga, dahil sa nakikita sa telebisyon at nababalitaan ng marami, yung mga luma na mga laptop o gadget ng mga sino man o kapitbahay, ibinibigay sa kanya. At yun po yung kanyang ginagawa na, at pinamimigay na naman nun. Ang galing, Yung estudyante ano? Meron siya sinabi, kailangan daw 4 KB. Ano sabi mo? Pwede na? Ano sabi mo? Pagka sa internet po, yung mga nag-aaral, kailangan pinakamababa. at Ilan? least 4 GB. 4 GB para hindi po mag-lag. gigabytes? Anong tawag ba? Opo, gigabytes. Oo. Yung RAM po yun, yung RAM. 4 lang, pwede na. Pwede na po yun. Oo. Pwede pala yun, mga kapatid. Dahil kasi ang kailangan lang, katulad ng anak mo, ano lang, sabi mo? Yung pag nag-aaral siya, yung... Mga basic lang po kasi yung kailangan niya. kita mo, Pastor Ton. Yung anak mo, si Nico, siya yung... Alam mo ba si Nico, brother? Yung kinukwento nung mami niya nung... Napanood mo ba yung nung... hindi pa ba napanood, ano? Yung... Baka motik na ako madulas sa... Teka muna, wag na muna natin kwento si Brother Nico. Brother Nico, abangan nyo na lang kung paano. Kasi si Brother Nico, ang galing pala sa ano? Sa computer. Apo. Pero nung maliit pala siya, ang galing din, ano? Ibang galing naman pala nung maliit. sa kanan. Extreme ho yung Balik bata na ngayon. tayo dito sa ating kapatiran. Alam mo ba, brother Pastor Tony, ngayon ko lang nalaman, yung misis pala ni Brother Rick, kapatid ni Brother Jess, kapatid pala nila si Brother Jess. Alam mo na ba yan? Opo. Ba't hindi mo sinasabi sa akin? Yung ating nag-base, Opo. si pala yan, kapatid pala ni Sister Ni Wife Sister, na yan. Sister Mel. Oo, Sister Mel. kanina ko lang nalaman. Oo. Natutuwa nga ho sa kanila, Pastor, kasi magkakapatid, no? Ginagamit ngayon ng ating Pati Panginoon. tatay. Opo, pati yung mga anak. Kung talagang kilala mo si Brother Jess. Ano ibig sabihin ng CJ?
Christian Joseph? Hindi. Ano ibig sabihin no mabe? Hindi Ma- naman siya mabil eh. Mabi. Oh, ano bakit mabe? Ah, wala pong idea dyan, Pastor. Oh, kita mo, diyan kita ngayon tinalo. Yung CJ, ano yan? Claro, Jose. Claro, Oh, Jose. gusto mo tawagin ko si CJ. Yun mo, hindi, yung mabe. Ay, hindi ko Sa alam susunod yan. na segment na lang natin. Dito na muna tayo sa dalawang kapatiran natin. Yung ano niya, Pastor, yung kanyang scripture na pinanghawakan. Ako yung natutuwa doon, yung Mateo 6:33. Kay Minister, Ecclesiastico. yung sa kanya. Apo. Hindi, sabi mo, delight ba? Ano ba yung sa kanya? Isa po yon sa mga nasubukan ko po ang katotohanan sa buhay. Op. Yung Psalm 37 verse 4. 37 Yun. po. Opo. Seek your happiness in the Lord. Oo. And He will give you your heart's desire. Brother Opo. Rick, alam mo bang yan ang aking verse? Ay. Kasi yan yung aking life verse, kaya pinauulit-ulit ko kay Pastor Tony kasi sabi doon, seek your happiness in the Lord. Nung wala ko kay Lord, marami kong sinisik na happiness sa ibang dahilan, sa ibang bagay. Alam mo naman yung buhay ko nung araw, di ba, Pastor Tony? Kala ko yun yung, di ba, syempre, pagka nandun ka sa ermita ko, di ba? Opo. So, happy-happy ang mga tao doon. Ang akala ko, yun ang happy. Parang katulad din ng shiner ni Brother Rick, naalala nyo, nung unang-unang nagpatotoo siya, yung kanyang life din, medyo dangerous, ano, brother? Pareho tayo na talagang nakakatakot yung buhay namin, pero niligtas kami ni Lord, niligtas tayo, di ba, sa ganung buhay. Pero ngayon, yung tunay na kaligayahan, kaya seek your happiness in the Lord. Kasi may pera naman tayo no, Brother Rick, di ba? Opo. Nung mga pero wala rin. Naranasan mo ba yon? Naranasan ko rin po yan. Yung seek happiness in the world. Naranasan ko po yan. Mali. Ano? Oo, Pero kaya- ngayon, kay Lord dati na. yung pala yun, word no? mo, Mm, ano yung Matthew 60:33? Apo. Seek Ye first. ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Meron ka nga diyang awitin, Brother Pastor Tony. Di ba? Binigay sa yung composition. Apo. Sige nga, gusto mo bang parinig sa ating mga kapatid? Apo, sige po. Di mo ba alam, may nagmamahal sa'yo, si Jesus, si Jesus. Di mo ba alam, may umiibig sa'yo, si Jesus, si Jesus. Siyang daan ng buhay at katotohanan, siyang pastol na di ka magkukulang. Siya noon hanggang ngayon at magpakailanman, siya ay si Jesus. Di mo ba alam, may kumukupkup sa'yo, si Jesus, si Jesus. Di mo ba alam, may tumitingin sa'yo, si Jesus, si Jesus. Siyang Alpha at Omega, ang una at huli. Siyang dakilang
manggagamot. Siya noon hanggang ngayon at magpakailanman. Siya ay si Jesus, si Jesus, si Jesus, si Jesus ay nagmamahal sa'yo. Si Jesus, si Jesus, si Jesus ay nagmamahal sa'yo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alam mo, Pastor, mahal na mahal tayo ni Lord. Katulad nga nung pagsaliksik natin kay Lord, kaligayahan natin kay Lord. Si Brother Patrick, meron din siyang aawitin kay Lord eh. Kasi first si Jesus sa kanyang buhay, kaya yung Tagalog nito. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi akong nananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat dapat sa'yo ang laman ng puso ko. Thank you, Lord. Hallelujah. Parang gusto ko rin kumanta, pero bibigay ko na lang kay Brother Rick bago tayo magwakas. Meron ka bang paboritong awitin? Wala po. Sasabayan ka na namin kung Amen. mga paborito mo, This is the Day. Meron ka ba? Ay, nakakaano naman si Brother Patrick. Meron kasi nagsabi sa akin nung... Yes. Meron lang nagsabi sa akin na may boses daw to, kaya sinubukan ko ngayon. Ginulat ko lang, parang handa pala. Oh, may dating. Glory to God. Yung anointing kasi, ma-feel mo ba? Katulad nung kanta mo kanina, parang tumatayo yung balahibo. Pero pag hindi tumayo yung balahibo, hindi ibig sabihin wala ang presence ni Lord. Mapakinggan nyo yung awitin ni Brother Rick kung tatayo ang buhok nyo. Ano, Brother Rick, ang paborito mo? Paborito ko ho yung, kay buti mo. Kaming buhay ko. tayong apat. Ay, hindi ko lang alam kung paborito ako. Ano daw yung kay buti mo? Kay buti sige. mo. Hindi lang yung mga misis mo tsaka mga hipag mo pala kumakanta, ikaw rin pala, no? Okay, yeah. Oh, kay buti mo? Oh, bigyan muna natin yung first portion sa kanya, tapos sundan na lang natin siya. Tayo, hindi ko lang Kaya yan. papasok. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon, pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, hindi pa sasalamat, ang buhay ko'y alay sa'yo. All together now. Kay buti mo
sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Pasasalamat. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Amen. Hallelujah. Brother Rick, magpapaalam na tayo. Closing prayer po. O mga kapatid, glory to God at kami nandito ngayon sa Bulacnin, Lipa. At yung ating mga kamanggagawa ay kami nandito ngayon. At alam ko na sa mga darating na panahon, makakarating din kami sa iba't ibang areas ng ating Comfy family. Closing prayer po, Brother Rick. Sige po. Tayo po'y manalangin. Alleluia, alleluia. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito, sa oras na ito na kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon na makapagbahagi po. Ma-share ang buhay sa piling mo, Panginoon. Salamat po na sa kabila ng aming maraming pagkukulang, nariyan po kayo para patuloy na ipadama ang inyong pag-ibig, ang inyong pagkalinga, ang inyong pag-iingat sa amin. Kaabot po sa aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon. Salamat po. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa lahat po ng kabutihan niyo na patuloy naming nararanasan, tulungan niyo po kaming maging karapat-dapat po sa lahat ng ito, Panginoon. Yes, Patuloy niyo pong pagharian ang buhay namin, maganap namin ang iyong kalooban sa isip, sa salita at sa gawa. Marami pa pong salita mo ang mahayag sa aming kalagitnaan na magsilbi pong gabay namin sa buhay na ito na nakaugnay sa iyo. Sa ito pong nararanasang pandemya, Panginoon, lagi ko pong nasasabi sa isang salita mo lamang ay magiging nasa ayos ang lahat. Kayo po may control ng lahat ng bagay, wala pong imposible sa inyo. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na patuloy po naming nararanasan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless us all. God bless us God all. bless, mga kapatid. God bless. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2